In that I said unto him, ask what I shall give thee. And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. Give me now wisdom and knowledge, that I may go out come in before these people. For who can judge this thy people, that is so great? And God said to Solomon, Because this was in thine heart, and thou hast not asked riches, wealth, or honor, nor the life of thine enemies, neither yet hast asked long life, but hast asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Wisdom and knowledge is granted unto thee, and I will give thee riches and wealth and honor, such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. So our message tonight is about wisdom. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa gabing ito na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po muli sa pribilehiyo na makapaglingkod sa inyo. Salamat sa inyong makapangyarihang salita na aming nabasa muli. Pagpalain niyo po kami ng mga makalangit na pagpapala, kaalaman mula sa inyong banal na salita. Pangunahan niyo po kami, banal na Espiritu. Maunawaan namin ang mensahe sa gabing ito. Higit sa lahat amin po may sa buhay. Humihingi din po kami ng kapatawaran sa lahat po ng mga nagawa namin pagkakasala laban sa inyo. Sa mga maruming pag-iisip, pananalita na hindi nakakapagbigay kalwalhatian sa inyo. Kayabangan ng mga puso namin, Lord, patawarin niyo po kami. Sa gabing ito, i-bless niyo po ang bawat isa, maging ang mga makakapanood ng preaching na ito through Facebook. Salamat po ng marami. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesucristo, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen, amen. Okay, ako po na po ang bawat isa. I will begin the preaching with the story. At itong istoryang ito ay kabisado nyo na. No? Pero dahil lang sa sinabi ng Panginoon kay Solomon, ask, humingi ka kung anong gusto mong ibigay ko sa iyo. So ang istorya ay ganito. Meron tatlong tao na mahilig sila sa ocean, ano tawag dyan? Yung pang lagi silang tawag dyan. Yung nagbabakasyon ba, tapos laging nakasakay sa mga barko. Pero ito'y mayayaman, tapos meron silang mga yacht. No? Yati ba? Tapos itong tatlong ito, kahit na medyo masama yung panahon, hindi sila naniniwala sa report ng mga pag-asa, kasi sabi nila, kahit na malakas yung alon, maganda naman itong yati ko, sabi ng isa. So nag-travel pa rin sila, no? Doon sa yati nila ay talagang wala silang ibang ginawa, kundi puro sightseeing, tapos laging nagpipicture, kain, namimingwit sila, tapos nag-enjoy sila sa kanilang buhay hanggang sa isang araw. Isang gabi, biglang lumakas yung alon. Kasi nga masama yung panahon. Meron kasing bagyo. Sa madaling salita, yung kanilang yate, alam niyo ba yung yate? Yeah. Yung barko siya man na pangmayaman, no? Ang English niyan ay yacht. Di ba? Pag pumunta kayo sa Rojas Boulevard, makakita kayo dyan. Napakaraming mga yate dyan. No? At ang mga nagmamayari dyan ay mga mayayaman lamang. No? So, sa madaling salita, yung kanilang yate ay hinampas-hampas sa malaking alon hanggang sa sila ay nakarating sa isang isla. At yung kanilang alon, ang kanilang yate tumaob. Hanggang sila ay lumangoy. Nung lumangoy sila, nakapunta sila sa isang isla. At pagdating doon, hopeless na sila kasi nandun silang tatlo naka-dusay ba? Naghihintay na lang na mamatay. Maya-maya merong bote.
May nampas yung bote, napunta sa paa ng isa. Pagtingin niya, uy, bote. Pagbukas niya, may lumabas. Genie. Paglabas ng genie, sabi niya, salamat sa inyo mga master ko. Sabi niya, ano man ang hilingin niyo, ipagkakaloob ko. Your wishes is my command. Ikaw, unang master, ano ang hinihiling mo? Sabi niya, tingnan niyo, tanong, anong gusto mo? Sabi niya, gusto ko, makabalik ako sa lugar namin. Pero doon ako titira sa Valle Verde. Tapos ang asawa ko na ay si Aramina. Sabi no? Sabi nung genie, matutupad! Nawala agad. So dalawa na lang sila. Pangalawa, ikaw, pangalawa kong amo, anong gusto mo? Sabi niya, si pare, ang kanyang hiniling ay magpunta sa Valle Verde, tapos si Aramina. Ako, iba naman. Ano sa'yo? Ang gusto ko, sa Corinthians na na ako titira sa may Forbes Park. Tapos, ang magiging asawa ko na ay si Sharon Cuneta. Sabi na, magagalit si Kiko. Pero yan ang wish mo, matutupad. Natupad. Yung pangatlo. Ikaw, pangatlong amo ko, ano ang gusto mo? Sabi niya, wala na yung dalawa kong best friend. Ako na naman isa dito. Ang kahilingan ko lang ay maibalik yung dalawa kong best friend. Matutupad! Nabalik eh. Kita nyo, anong lesson doon? Ang lesson talaga wala. Walang kwenta. Tingnan nyo dito sa chapter 1, verse number 7, kaya nga yung sabi ng genie, di ba? Ano ang gusto nyo hingin? Paano kaya kung ngayong gabi, matulog tayo mamaya? Tapos, sa panaginip, tatanungin ka ng Diyos, Ricky, anong gusto mo? Baka naman yung sasabihin mo, maging binata na. Ha? Ang sabi ng Panginoon kay Solomon, ask what I shall give thee. If that question is being asked to all of us tonight, ano kaya isasagot mo? Ano kaya isasagot ko? Palagay ko, walang magsasabi na, Lord, bigyan mo nga ako ng karunungan. Kasi iba ang nasa utak natin. Tama ba? Sa totoo lang. Ikaw nga, halimbawa, ikaw, Brother Ricky, ano kaya, pag tinanong halimbawa ng Panginoon, ano ang gusto mong hingiin sa akin? Maging magandang lalaki. Kita mo, yun ang nasa kanya, maging magandang lalaki. Nakalitan niya na ako. Ha? Ikaw rin din, halimbawa, pag tinanong ka ng Diyos, ano ang gusto mong hingiin sa akin? Yumaman. Di ba? Natural yun. Yumaman, siyempre. Siyempre, kung ano kasi sitwasyon natin, di ba, kung mahirap tayo, siyempre, gusto natin na hindi ba natin yung mahirap. Kaya tama din yung yumaman, di ba? Maganda naman desire yan eh. Ikaw, halimbawa, Wilbert, ano ang gusto mong hingiin? Anong halimbawa? Ano? Ano? Katarungan? Anong katarungan? Mukhang may... Kasi depende nga yan sa sitwasyon niya. Halimbawa naman, pag may tinanong, anong gusto mo? Halimbawa, yung tinanong ay broken family. Sasabihin niya, mabuo yung pamilya ko. Natural yan eh. Tama ba? Halimbawa, sobrang init natin ngayon, wala tayong aircon. Walang kuryente. Nagsamba tayo. Sabihin ng Diyos, anong gusto niyo hingiin? Siyempre, ang hingiin niyo ano? Magkakuryente po. Di ba? Pero sa gabing ito, isa lang talaga at palagay ko very applicable sa atin dito ngayon. Kasi, nung tinanong siya ng Panginoon, ang hiningi lang talaga niya, wisdom and knowledge. Pero kung tutuusin, bakit wisdom and knowledge? Simple lang eh.
Kasi nga, hindi ka naman magkakaroon ng wisdom kung wala kang knowledge. Ang ibig sabihin lang ni Solomon ay ganito, Panginoon, bigyan niyo po ako ng karunungan. Pero siyempre, bago ka magkaroon ng karunungan, kailangan mo munang magkaroon ng kaalaman. At yung pagkakaroon ng kaalaman, tandaan nyo to, ay nangangailangan ito ng kasipagan. No, it takes diligence. Kasipagan. Kasi pag hindi ka masipag magbasa, mag-aral, makinig, ay hindi ka talaga magkakaroon ng kaalaman. Naman nyo? Kaya sabi ni Solomon ito sa verse number 8. And Solomon said unto God, Thou hast showed great mercy unto David my father, and hast made me to reign in his stead. Now, O Lord God, let thy promise unto David my father be established, for thou hast made me king over a people like the dust of the earth in multitude. So, in-acknowledge muna ni Haring Solomon yung kabutihan ng Diyos sa kanyang tatay na si Haring David. Tama ba? At he recalled the promise, yung pangako ng Diyos sa Haring David na tatay niya. Kaya sabi ng Lord, baka naman pwede na yung pangako mo sa tatay ko na matupad. No? At alam naman natin na kapag ang Diyos nangako, tutuparin talaga niya yan. Tapos ito na. Sa verse 10, ito yung sinabi niya. Give me now wisdom and knowledge. Wisdom and knowledge. Tingnan nyo hindi pwedeng magkahiwalay yung dalawa. Laging magkasama ang knowledge at wisdom. Wisdom, knowledge. Okay? Hindi pwedeng magkaroon ka ng wisdom kung wala kang knowledge. Kung may knowledge ka, hindi rin pwede kang magkaroon ng wisdom kung hindi mo ipapanalangin sa Diyos. Kasi pag sinabi mong wisdom, yun yung tamang paggamit ng kaalaman mo. Yung wisdom na galing sa Diyos ba? Tingnan niyo yung mga tao na may alam lang pero hindi isina sa Diyos o ipinapa sa Diyos yung kanilang alam. Di ba yung kanilang alam ay nagagamit sa kawalang hiyaan? Tama ba? Ang tawag dyan ay evil wisdom. Tingnan yung mga taong marunong sa kalukuhan. Matalino. Magagaling yan, maraming alam. Tama. Kaya ulitin ko it takes diligence. Kailangan talaga ng sipag para magkaroon ka ng knowledge. At kapag may knowledge ka na, marami ka ng alam, talagang doon ipag-pray mo, Lord, tulungan niyo po ako paano ko magamit yung alam ko. Amen? Amen. Sabi niya, bakit siya humingi ng wisdom? Kasi nga, hari siya eh. He was the leader during his time. So hari siya, anong gagawin niya sa tao? Siyempre, hari siya. Siya ang magbibigay ng mga judgment sa mga tao. Di ba? Kaya kailangan niya, pag sinabi mong judgment, dito talaga yan. Kaya kailangan niya ng kailangan niya ng wisdom, knowledge, galing sa Diyos kasi dahil sa mga tao. At alam niyo ba, dahil sa ang hiningi niya ay yun lang, natuwa ang Diyos. Tingnan niyo sa verse number 11, and God said to Solomon, because this was in thine heart. Amen? Dahil ito ang nasa puso mo, ang wisdom and knowledge. And thou hast not asked riches. Hindi ka humingi ng kayamanan. Ito pa, wealth or honor, nor the life of thine enemies. Hindi niya hiningi yung buhay ng kanyang mga kaaway. Neither yet has asked long life. Hindi na siya humingi ng mahabang buhay eh. So yung palang prayer na, Panginoon, bigyan niyo po ako ng mahabang buhay. Hindi pala dapat ganun. Ang prayer pala, Lord, give me wisdom. Kasi kapag may wisdom ka na, may knowledge, wisdom ka, alam mo na ngayon paano gawin sa katawan mo kasi may alam ka na eh. Di ba? Ay, hindi ko to kakainin kasi
ayon sa kaalaman ko, hindi ito maganda. O, di ba? Iba't hindi ang wisdom. Ay, hindi mo na ako mag-chat kasi nag-preach si pastor. Wisdom yan eh. Ay, hindi mo na ako matutulog kasi nag-preach si pastor. Alam niyo ba na wisdom din yan? Tingnan niyo Hindi siya humingi ng kayamanan. Maraming kwarta. Di ba? O ano bang honor? Karangalan. Hindi ang buhay ng kanyang mga kaaway, yung mga kumakaaway sa kanya, hindi niya hiningi yun. Ibig sabihin, he never asked for vengeance. Ay, Panginoon, pakiganti mo nga ako, inis ako dun eh. Hindi. Basta hiningi lang ni Solomon, Lord, bigyan niyo po ako ng karunungan, paano ko ma-lead yung mga tao mo. Yun lang talaga hiningi niya. Tapos, ito pa, and honor, saan ako? A long life, dito na. But has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest, yun kasi pinaka-purpose niya eh. Dahil sa ikaw ay hari, yun lang yung hiningi mo, wisdom and knowledge. Hindi yung hingi ka ng karunungan, kaalaman para magyabang sa iba. Di ba? Kaya dapat alam mo kung bakit ka nag-aaral. Anong purpose, bakit ka? Anong dahilan, bakit ka nag-aaral? Anong kurso mo? Education. Ano ang major mo? English. Bakit ka nag-major English? Para makurit ko yung pastor namin. English din. Mali-mali naman. O, di ba? So, hindi maganda pala. Kailangan tama palagi ang motibo. So, bakit ka kailangan bakit ka nagtatrabaho? Para kumita. Ano pa? Para makabili ng cellphone. No? Bakit? Kasi yung katabi ko niyayabangan ako Naka-iPhone, ano bang iPhone ngayon? Naka-iPhone 17 siya Gusto ko iPhone 18 na ako Wala pa mang 18. Akong gagawa. So mali. So tingnan nyo Sabi niya, but neither yet has asked long life, verse 11 ako, but has asked wisdom and knowledge for thyself, that thou mayest judge my people, over whom I have made thee king. Kita, judge my people, over whom I made thee king. So ano sabi ng Panginoon? Wisdom and knowledge is granted unto thee. Yung hindi niya hiningi. Yan, yung hindi niya hiningi, binigay ng Diyos. Pwede palang gano'n, no? So, dapat pala ganito. Tumigil na tayo sa paghingi ng kayamanan. Ang hingiin talaga natin, karunungan. Pero hindi ka nga magkaroon ng karunungan kung wala kang kaalaman. Amen? So, ano gagawin natin para magkaroon tayo ng kaalaman? Hindi na maging masipag. We must be diligent. Una, in our study. Kailangan maging masipag sa pag-aaral. Amen! In order for us to gain knowledge, and that knowledge can be used for the glory of God. Wisdom na yan. Pag magamit yan ng tama, pagbihira. Yung hindi mo hiningi, automatic. Natural naman yan Para simple lang. Diba? Para mga pastor. Ang pastor, pag na-invite, bakit na-invite? Imbitahan ba kung walang alam? Nakuha nyo? Tapos pag na-invite ka, pag-preach ka, wala ka isang oras. Pag may pastor na nag-preach, hindi naman humingi ng pera yan. Pero dahil sa na-impart na kaalaman, na ituro ng tama, di ba? Yung hindi hiningi, binigay.
Bigyan natin ng barong, o, di ba? Bigyan ng, di ba? Ay. Ano tawag dyan? Yung hindi hiningi, ibinigay. Amen. Kaya sabi ng Diyos kay Solomon, no? Wisdom and knowledge is granted unto thee, Amen. and I will give thee riches. Ang bihira, no? Amen. And I will give thee riches and wealth. Kita niyo, riches and wealth. Magkaibahan yan. Sige nga. Tell me. Pag sinabi mong riches, ano? Ha? Riches, kayamanan. Ang wealth. Ha? Ano ang wealth? Sige na, masabi ka, anong wealth? Ganito kasi yun eh. Pag riches, kayamanan. Pag wealth, ano wealth? Yun bang kalakasan na merong kasaganahan? Kaya may kasabihan na ano? Health is... Oh, di ba? Kalakasan na may kasaganahan. Kaya sabi ng Panginoon sa kanya, bibigay ko sa iyo. Amen. Hiningi ba niya? Hindi. Pero bakit binigay? Kasi natuwa ang Diyos eh. Amen. Tingnan nyo, basta para sa Panginoon. Yung mga tao ng Diyos, kailangan niya ng hari. So, sinong nilagay? Sino pinalit kay David? Si Solomon. Kaya sabi, o dahil sa ang hiningi mo ay karunungan at kaalaman para sa aking mga tao, na ikaw ay aking nilagay dyan, ang kayamanan, karangyaan, kasaganahan ay mapapasayo. Ay. Si Solomon, hindi rin siya humingi ng mahabang buhay. Pero binigyan siya ng mahabang buhay. Amen. Eh sabi dyan, no? Ha? And I will give thee riches and wealth and honor such as none of the kings have had that have been before thee, neither shall there any after thee have the like. Wow! Ang kailangan talaga natin, ha, is to be filled with the knowledge of the Word of God. Amen. And we must be diligent in our study. Kaya nagbabasa ba tayo ng Bible? Amen. Napunuin natin ito. Alam niyo ang utak natin? Ano ang pinakamataas na ano ngayon? Yung, ano ba? Ano eh? Descartes? Ano yan? Ano ang pinakamataas? Matira-tira bytes yan. Ano yan? Di ba dati, mga ano lang, 1 gigabyte, 2 gigabytes, di ba? Eh, ilan ba ang ano? Pinakamataas? Ha? Alam niyo ba, kahit na gaano kataas ng mga bytes na yan, hindi pa rin yan makakatumbas sa utak natin. Ay. O, yung mga IT dyan, ano ba pinakamataas? Ha? Terabyte, ilan ba ngayon? 1,000 gigabyte? Grabe, no? Pero pag na-reach na niya yung 1,000 na yan, puno na. Pero tingnan yung utak natin. Ay. Ha? Tingnan yung utak natin. Kaya nga, there's always room for knowledge about the Word of God. Bakit? Kahit na magbasa ka na magbasa, tiningnan ko. Sipin mo, kung sinunod mo yung sinabi ko, in 16 days, you can read the Bible, the whole Bible. 16 days. Yan ang challenge ko sa sarili ko ngayon eh. Kung hindi ko na kayang basahin sa ano, kasi bumigay na ito, sobrang sakit na, hilo na ako. Oh, merong audio Bible, audio pa. Inaano ko, pinapakinggan ko, tinitingnan ko. Kasi malaki naman yung tablet. Di ba? Basta lang magpuno to. Amen. Kasi bilang pastor, ako magtuturo sa inyo eh. Ay. Salamat po. For you people, God's people. Amen. No? Kaya na, we must be diligent in our study. Ay. Amen. Sabi nga ni Pablo sa kanyang anak sa pananampalataya, si Timoteo, 1 Timothy 4:13, sabi niya, till I come,
Give attention unto reading. Ibig sabihin sa Tagalog, uy, bata, pagtuunan mo ang pagbabasa. Alam niyo, pag nagbasa tayo na nagbasa, di ba, you can acquire more knowledge. Pero depende yan sa binabasa mo. Di ba nga, nagbabasa ng walang kakwenta-kwenta, mga drama. No? Kaya yung iba, masyado ng dramatic ang buhay. Bakit? Puro drama binabasa. Puro, ano tawag dyan? Pocketbook. No? Si Felipe at si Juan. No? Yung lagi binabasa, meron pa mga nakalagay dati. Pero ngayon, parang wala nang ganun, hindi na uso yan, nasa cellphone na lang, ano? Saka ang mga drama ngayon, hindi na sa mga pocketbook, nasa cellphone na. May mga drama-drama series na dyan. Na minsan, pag pop up sa cellphone mo, parang ma-interview ka panoorin ba? Tapos, nung pinaka-climax na, biglang naputol. Sabi mo, saan ba ang karugtong nito? Naranasan yan? Ha? Tapos yun pala, oy, mag-download, mag-subscribe, mag-pihira. May bayad. Kaya tuloy na yung utak natin, kumbaga, masyado lang ano ba? Halo-halo na. Oh? Kaya be diligent kasi yun ang kailangan natin. Knowledge. Pag napuno natin ng kaalaman, yun, hingin natin sa Panginoon, Lord, tulungan niyo po ako paano ko magamit itong alam ko. When I was a boy, young kid, when I was a boy, parang girl dati, no? Meron akong paborito. Iwan ko lang kung naalala niyo yung mga palabas noon, yung MacGyver. Ha? Ang ano noon, ang bida ay si Richard Dean Anderson. Itong si MacGyver, John yata pangalan na John MacGyver, ay ano siya eh, isang tao ba na maalam, masyadong maraming alam na scientist siya, tapos ang pinakakwento nun, lagi siyang may kalaban, tapos siya ay kinukulong, tapos yung kulungan niya, merong ano na, mamamatay siya, pero lagi siyang nakakawala. Bakit? Kasi itong si MacGyver, full of knowledge. Ang dami niyang alam. Paano niya mabuksan yung ano, no? Kahit na nakaganyan siya. Marami siyang alam eh. Kunting may mga bagay lang siya makita, magagamit na niya. No? Iba naman kay Incredible Hulk. Ang alam lang na Incredible Hulk ay magalit. Pag nagalit, lumalaki na ang katawan. Tapos, no, di ba? Pero itong si MacGyver, Brother Julius, so paano ba yung MacGyver? Maganda panoorin yun. Marami kang matutunan. Nakakandalo na, pero nakakawala pa. Ganun katindi siya. Pero siyempre, siya kasi ang bida. Kaya ganun. So pag marami kang alam, marami kang magagawa. Pero hindi lahat ng maraming alam ay ang ginagawa tama. Kaya ang alam talaga natin, ipapasa Diyos natin yan. Kaya na, di ba? Ang sabi ng Bible, oh, the fear of the Lord, that is wisdom. Job 28:28. Kung meron kang takot sa Diyos, wisdom na yan. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos galit sa masasama. Ayaw niya ng kasamaan. Nakalagay sa Bible kasi yan eh. The fear of the Lord is to hate evil. Proverbs 8:13. Pride, arrogancy, froward mouth, do I hate. Tapos, sabi ng Bible, he that love the Lord hate evil. Psalm 97 verse 10. Okay? Kaya mga kapatid, ang hingiin lang talaga natin sa Diyos, wisdom. So, paano tayo magkaroon ng wisdom? Of course, kailangan natin ng knowledge. So, paano magkaroon ng knowledge? We need to be diligent in our study. Kailangan magsipag sa pag-aaral. Iba ngayon ang mga Bible student ngayon sa panahon namin, iba. During our time, wala kaming ibang kundi ito talaga. No Facebook, no cellphone. May cellphone na noon, 1998, ang lalaki pa. Tapos, mayayaman lang merong ganun. No?
May antena pa. Nokia, Alcatel, di ba? Tapos, nung nasa Bible school, wala talagang ganun. Kaya nga, ang kami mga estudyante, Bible talaga. Kaya pag sinabi ng teacher namin, okay, may subject kami na araw-araw, limang verse. Eh, madali lang mag-memorize. Bakit? Nakapokus ka lang eh. Pero nung lumabas na yung cellphone, wala na. Naagaw na yung focus. Puro na Tapos, wala na. May katabi na mayroong wifi. Ayun. Parang yan dito ba? Biglang, sino ito nakakabit? Pagbukas ako ng ng hotspot, biglang may mga nakakabit. Hindi nyo ba alam ha? That's tip. Ay. Pag nanakaw yan. Wait. Tahimik ka. Amen. Kaya nga, we must be diligent in our study. Ay, tama. I study to show thyself approved unto God. Amen. Workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Kaya mga wala naman kayong pinagkakabisihan, pagbasa ng Bible. Ay. Ang sarap kaya matulog na ikaw ay napagod sa kababasa. Amen. Ang sarap matulog. Pagising mo, sarap. Pero yung nakatulog ka dahil sa napapanood mo ng cellphone, kinabukasan, hindi ka nagigising ng maaga. Ay. Tapos, ang sakit pa ng ulo mo. Wait, tama yan. Hoy, mag-amen kayo! Di ba? Ay. Ako. Pero pag napagod ka sa kababaso, mamaya, nasa na ako nasa tapos na Lamentations, Isaiah. Para Ezekiel na ako. Hindi, tapos na ako sa Ezekiel. So malapit na. O di ba? Iba ang dating. We must be diligent in our study. Saan? Ang Word of God. Amen. Para magkaroon tayo ng maraming kaalaman. Amen? Ay. Yung pangalawa, we must be diligent in our service. Kasi sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsamba, hindi man kayo nagbabasa, pero nakakapakinig. Ay, tama. Amen? Amen. Yan may Sunday school, merong worship service, merong midweek service, meron pang Friday prayer meeting, may mga ganun, di ba? Amen. Ay. Ano sabi sa Proverbs chapter 1? A wise man will hear and will increase in learning. Ibig sabihin, a wise man will always hear and a wise man will always learn. A wise man will always, gawin natin for well. A wise man will always listen. Ay. And a wise man will always learn. Amen. Basahin nyo. Sabihin nyo, wala naman sa Bible yan. Uy, uy. Proverbs 1 verse 3. 5 pala. Yan o. A wise man will... Pakibasa ninyo, verse 5. Ready? Proverbs chapter 1 verse 5. Go. Wise man will hear, and will use learning. My man of understanding shall attain to wisdom. You, a wise man will listen, hear. Amen? Amen. When somebody is talking, listen. Ay. Makinig talaga. Amen. Ako, I always listen. Pag meron na nagsasalita, lalo na Bible, nakikinig talaga ako. Amen. Alam niyo yan, kahit na sino, sinisita ko. Minsan, dinadaan ko sa biro. Di ba? Pag minsan, mga VIP na, nag-ano. Hindi natin, kahit na sabihin mo, hindi ka respeto ng salita, but respect the Word of God. Ay.
Hindi mo. Ganun naman tayo eh. May mga ganun personalidad, di ba na parang di mo type yung nagsasalita. Even if you don't type the speaker, you don't like the speaker, you give respect to the word of God. Amen. Tama po. Kung si Sander nga tumayo dito eh. Right. Saan Sander? Oh. Nawala, tulog na. Der, dito ka. Oh, banda ng buhok ka. Anak ka ba ni Brother Ricky? A wise man will what? Hear. Kaya pag hindi ka nakikinig, ano sabi sa'yo ng Biblia? Hindi ka wise. Right. Tama? Amen. Saka, kahit na sabihin mo para kang very attentive, nakapokus. Pero pag hindi ka natuto, hindi ka rin wise. Kasi sabi ng Bible, no, ang pantas na tao ay nakikinig at ang pantas na tao ay nag-i-increase sa kaalaman. Kailangan talaga mag-increase in learning. Amen. Yung pinakamasakit, yung tayo ay nakikinig tapos hindi tayo natututo. Tama. Remember the story? Tatlong magkakaibigan? Ha? Mahilig sila sa hunting ba? Yung isa, ang pangarap ay maging abogado. Yung isa, doktor. Yung isa, may panawagan sa Diyos. So, ibig sabihin, after 20 years, yung isa nangarap na abogado, naging abogado. Yung isa, naging doktor. Yung isa, pastor. Amen. Kasi mahina daw. Pastor. Itong pastor, naglilingkod sa Diyos. Itong dalawa, puro busy sa trabaho, yumaman. Pero dahil sa magkakaibigan sila, hindi ito yung nandun sa isla, hindi ito. Ibang magkakaibigan to ha. Diba? So, sabi nung pare, bilhan natin si pastor ng bomba, yung airgun. Kasi maghahunting tayo. Sige, binilhan nila. Pagdating doon sa gubat, yun na sila. Meron silang nakita ang baboy mo. Kita nila. Pre, sabi ng abogado, akong babanat dyan, pre. Isang protocol lang yan. Ha, magaling ako eh. Sabi naman ng doktor, hindi ako babanat dyan. Isang protocol lang din yan. Bagsak yan. Sabi ng dalawa, abogado, doktor. Siyempre, ito si pastor, wala to, hina to. Sabi ng pastor, ano po naman di ako kagalingan, pero kaya ko rin patumbahin yan. Kung gusto nyo, tatlo na lang tayo ang titira. Huwag mo sabihin kung saan mo patatamaan, attorney. Ikaw daw, huwag mo rin sabihin saan mo patatamaan. Siyempre ako hindi ko rin sabihin saan mo patatamaan. No? Sige, sabi nung dalawa, sige. Tok sila, yung baboy ramo, bilang tayo ha. At the count of 3, 2, 1, bang! Isang bang! Ang bagsak yung baboy ramo. Sabi ni attorney, ako nakasama niya. Galing na talaga. Sabi ng doktor, hindi mapatalo. Ako ang nakatama niyan. Alam mo kung saan yung matatamaan. Doktor ako eh. Sabi, kasi siyempre, hindi kay pastor yan eh. Wala namang alam yun. Bible lang ang alam yan eh. Sabi ng pastor, sige, tignan na lang natin. Gusto mo daw, ikaw ang mag-sorry eh, kung saan ang tama eh. Punta ang doktor. Ang doktor, alam niya, dito. Dibdib. Ang attorney, sa ulo. Kasi mautak pa. Punta ang doktor. Pagdating niya, sigaw siya. Aray, attorney! Si pastor nakatama! Grabe oh! Di makapaniwala si attorney. Ha? Si pastor talaga? Oh, bakit? Saan ang tama? Dito, pre! Ang tagos dito! Di ba, pastor kapag nag-preach ganyan? Dito pasok, labas dito. Ay.
Right. Di ba? Pag nagturo ang pastor, pak, mga miyembro, pasok dito, pak, labas dito. Huwag naman ganon. Sana pasok dito, pupunta dito sa tamaan ng doktor, kaya hindi natamaan eh. No? Tapos babalik sa ulo natin. Amen? Amen. Kaya nga, ang wise man will listen. Amen. And a wise man will learn. Increase in learning. And a wise man will what? Will live through it. Ipamumuhay niya kung ano yung natutunan niya. Amen. And we must be diligent in our service. Right. Kaya huwag niyong basta-bastahin yung paglilingkod sa Panginoon. Correct. Amen? Amen. Kasi marami kayong matutunan. Huwag niyong sabihin na wala kayong natututunan. Meron, di ba? Ako, Ang problema nga lang, karamihan, yung natutunan, ganyan lang. Bukas wala na. Parang yung linggo, ano natutunan nyo? Wala na, no? 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 Lalo na yung wala. Wala talagang natutunan. Oh, nakalimutan nyo na, wala. Wala na, no? O ganun katindi, oh. Kaya nga, humingi tayo ng karunungan sa Diyos. Pero hindi tayo magkakaroon ng karunungan kung wala tayong kaalaman. Right. Kaya nga, be diligent in your study, in our study. Read the Bible always. Read, read, read. Amen. Ang sarap magbasa. Ang dami ng paraan ngayon. Kung hindi mo na kaya magbasa, masakit ang ulo mo. Listen! Kaya na, a wise man will hear. A wise man will listen, ha? Makinig ka. Right. Pakinggan mo. Amen? Amen. Hindi yung kung ano-ano pinapakinggan. Yung tingnan natin, lalo pag siswis. Oh. Yun? No? Nung ako yung nasa Bible school pala, ang bira, may nagbigay sa akin, si Tatay Villaruel, hindi ko makalimutan yun. Si Perino Villaruel. Caltrades, wala pa mga CD nun eh. Caltrades yun yung side A, side B. Pagkatapos ng A, side A, side B, yung CD na. CD, A, B, CD. Tapos yung EF na. No? Sa electronics, sipin mo, meron ako nun, hanap ako ng matutugtugan. Kaya, meron akong nun, nabili ba o nahingi yung, Walkman. Tinawag na Walkman, pero, tapos meron yung doon ko ipi-play yun. Tapos, di battery pa yun. No, di battery, ipi-play ko yun. Alam niyo ba kung ano yung Caltrades? Preaching ni Jack Hals. Pambira, lagi kong pinapakinggan yun. No, hanggang sa dumating yung time na kinakain na yung, pag kinakain yung cartridge, kukunin mo, tapos hanap ka ng ballpen, ayusin mo, no, hanggang sa, Right. kailangan maayos yung naranasan niyo ba yan? Amen. Oh, ngayon grabe na, napaka-high-tech na ngayon. Nandiyan na lahat, nasa YouTube na. Alam mo ngayon, pinapanood ko, Adrian Rogers. Isang Baptist yan na maayos, magaling na pag nagturo yan. Dami kong natututunan yan, nasa YouTube yan. Ha? Pinapanood yung mga Naruto, mga... Kaya nga, kung anong pinapanood mo, yan ang papasok sa utak mo. Right. Yan din lalabas sa pagkatao mo. Amen. Tama? Amen. Tapos, manghingi tayo. Gusto natin na guminawa buhay. Gusto natin yumaman. Hindi nga pwede yan eh. Kung wala kang knowledge and wisdom. Amen. Right. Kaya never ask for riches. Never ask for wealth. Ang hingiin natin like Solomon. Ha? If the Lord will ask you tonight, thunder, anong gusto mo? Anong hingin mo? Anong hingin mo? Ha? Kasi tingnan nyo bakit tama yung hiningi ni Solomon? Kung hiningi niya kayamanan, ang kayamanan nauubos. For example, halimbawa, Ricky, anong kailangan, anong gusto mo? Halimbawa, Brad, hingi ka ng 1 million. Paano kung binigyan ka ng 1 million? Paano mo gagamitin yan? Baka yung 1 million mo, yun, pahinga kasama mo. Right. Kasi hindi ka pumunta dito pag Sunday.
So sabihin mo kay Sister Emily, punta natin Boracay. May 1 million ako eh. Di ba? Right. Alam niyo yung mga material na bagay, pag hindi maayos yung puso natin, yun ang magpapalayo sa atin sa Diyos. Amen. Maniwala kayo. Amen. Pag walang-wala tayo, tingnan, halimbawa, naglalakad lang tayo. Di ba pag naglalakad lang tayo, pagpunta mo ng church, gusto mo, hanggang dito na ako, hanggang matapos to. Saka na ako uuwi kapag wala nang gawain. Right. Pero kapag meron ng sasakyan, iba na ang nasa utak natin. Amen. Biglang dumadami yung plano. Tama ba? Right. Biglang maraming lugar na pupuntahan. Tama? Ang walang pera, church tayo. Kasi doon, maraming kapatiran doon makakakain tayo. No? So, masaya yun eh. Amen. Pero pag nagkaroon na tayo ng mga ganito, nag-iiba na, nagkakahiwalay na. Right. Kasi ayaw mo na eh. Nakuha nyo? Amen. Kaya tama yung hiningi ni Solomon. Amen. Lord, dahil ginawa mo naman akong hari sa mga tao mo, Panginoon, bigyan mo ako ng karunungan at kaalaman. Amen. Bigyan mo akong karunungan. Ang kaalaman, tingnan nyo, ang kaalaman ha, nasa sa atin yan kung paano tayo mag-acquire ng kaalaman. Magbasa ka, kinig ka, yung wisdom ang Diyos magbibigay niya. Amen. Ang kaalaman sa atin. Gusto mo magkaroon ng maraming alam, magbasa ka, Amen. mag-aral ka. Right. Hindi bang taong gagawa sa iyo yan? Tama po. Ikaw mismo, ngayon yung karunungan, Diyos ang magbibigay mo. Ano Amen. naman dapat kong gawin? Di ba? Then the Lord will give you wisdom. Itong gawin mo, anak. Right. Remember, Solomon, 1 Kings chapter 3, yung kwento na meron dalawang arlots, babae may anak, parehas may anak. Tapos sabi nung kwento, yung babae na walang pakialam sa anak, namatay yung kanyang anak, na-overlay ba? Naganan niya, namatay. Pagising niya, kita niya anak niya, hindi na humihinga. So nakita niya yung kasamahan niya babae, buhay yung anak. Kinuha, pinalit yung anak niya patay. Right. So pagising nung babae na buhay yung kanyang anak na pinalitan ng patay, pagising, tingnan to, hindi ko to anak. Maraot man na mo. No? Maraot man. Pagtingin niya, nandun yung anak ko. Hanggang sa nag-away sila. Hindi, anak ko ito. Sabi nung nagpalit. Sabi niya, hindi, anak ko yan. No? Kasi anak ko gwapo ito, maraot sa ito. Anong sabi ng kwento? Sila ay pumunta kay Solomon. Grabe ang wisdom na binigay ng Diyos sa kanya. Amen. Kasi sabi nung harap yung dalawang babae, sabi nung isa, anak niya, pinalitan ng patay. Sabi naman ng isa, hindi, anak talaga niya yun, anak ko talaga to. So, parehas nagsasabi na anak, anak. So, para malaman ni Solomon yung kung sino talaga, God gave him wisdom. He asked wisdom. Yun eh, oh. Lord, bigyan mo ako ng karunungan, di ba? So, anong wisdom binigay sa kanya? Sabi na sa kawal niya, bigyan mo ako ng espada. Bigyan mo ako ng espada. Hatiin ang bata. Ang bira, no? Hatiin. Yung buhay na bata, sipin mo, buhay na bata, hatiin. Yung kalahati, ibigay dito. Yung kalahati, ibigay dyan. Yun ang wisdom. Right. Hatiin. Pero anong sabi nung totoong nanay? Sabi niya, wag na po, mahal na hari. Kasi hindi niya kaya tingnan yung anak niya nahahatiin Right. Tama. ng espada. No? Sipin mo kung espada. Boom! Grabe, no? Hindi niya kaya tingnan yun. Amen. Yung isa na, hindi naman talaga niya anak. Anong sabi? Hindi, hatiin na, hatiin. Hanya? So alam ni Solomon kung sino totoo. Eh anong sabi ni Solomon? Ibigay ang bata sa babaeng ito. Amen. Diba? Right. Wisdom tawag nun. Amen.
Parang yung pastor sa Baguio. Yung anak niya, Pastor Medina, yung anak niya, nasa Makati Medical Center. Sobrang laki na ng bill. Pero gusto niya mailipat sa government hospital, sa children's hospital. Ayaw ibigay. Bakit? Kasi kailangan mo na i-settle yung babayaran. Sa 500K na daw yung babayaran eh. Eh, sabi mo na nga kaming wala akong pera maibigay niyo. Ano yan? Eh, gusto namin mailipat dito. Ay, yan ang policy ng ng hospital. So, anong ginawa niya? Nag-pray siya. Pray. Pagkatapos mag-pray, sinabihan niya yung kanyang misis. Ito ang gagawin natin ngayon. Hayaan na natin ang hospital sa baby natin. Dahil ayaw nila ibigay, hayaan na natin. Iwanan na natin yan. Sa siguraduhin lang nila na gamutin yung anak natin. Pero hayaan na natin. Ayaw nila ibigay. Grabing wisdom, ano? Ay, tama. So, umayag yung misis. Sino ba naman ang papayag na hahayaan, di ba? Pero that's wisdom given to Pastor Proy. Amen. Pagkatapos, pumunta siya doon sa dahil ayaw nyo namang malabasin kami, kasama ang anak namin, dahil meron kaming malaking bill at hindi pa naman namin mababayaran, so, iwanan na namin yung anak namin at hindi naman kami pwedeng hindi palabasin kasi pagpukulong na yan eh. Bawal naman yan. Dito na yan, basta siguraduhin nyo lang na yung anak namin, asikasuhin nyo, buhay namin yung iniwan, dapat buhay yan. Bye-bye. Nagulantang doon yung Makati eh. Nung nandun sila sa kalsada na, biglang may tumawag, hospital. Hey, Pastor, you can now get your daughter. Pwede mo na kunin, you can transfer her. Na-transfer! Amen. Ay, Kung hindi ginanon, hindi yun makakawalan. correct. Ang Tama. tawag nun, wisdom. Amen. Ngayon, yung bata, ang kulit-kulit. Kumakanta na. Right. Di ba? Amen. Kaya yun ang kailangan natin, wisdom. Correct. Ngayong gabi, we need wisdom. Lord, give me wisdom. Amen. Ano dapat natin hingiin? Wisdom. Right. Kailangan natin ng pera, we need wisdom. Amen. Kasi pagbigyan tayo ng Diyos ng kaalam, ng karunungan, automatic yan. Amen? Right. So we need to be diligent in our study, we need to be diligent in our service. And last, we need to be diligent in our supplication. Right. Kailangan natin manalangin. Amen? Amen. Amen? Amen. At sabi ng Diyos kay Solomon, dahil hiningi mo ay karunungan at kaalaman lang, lahat ibibigay ko sa iyo. Yung mga hindi mo hiningi, ibibigay ko sa iyo. Wow! Amen. Mga kapatid, we will ask wisdom. Right. Pero hindi nga magkakaroon ng wisdom pag walang. Kaya kailangan magbasa na magbasa, ha? Ang sabi ng kanta, read your Bible, pray every day, Right. Tama. and you grow, go and glow. Ha? Amen. Yung mga itsura natin, hindi nag-glow. Bakit? You're not reading the Bible. Right. You are not growing. Why? You're not reading the Bible. Correct. Ha? You're not going and win souls. Bakit? You're not reading the Bible. Right. Tama ba? Tama po. And all of God's people will say, Amen. Amen. Let us all stand up. Let us pray. Let's pray for one another. Pray for the sick brethren. Let's pray for God's wisdom. Basta tayo, mag-impok lang ng kaalaman. And let's pray for God. To God, He will give us the wisdom. Paano natin gamitin yung kaalaman. Amen? Everybody, silent prayer. Let's pray for one another. Continue to pray for the Middle East. Ngayon, meron pa rin mga gulo, no? Let's pray for our brethren, ha?
Sa Qatar, si Giselle. Sa Dubai. Anak ko. Sa Dubai, oh. Let's pray for them, ha? God will protect them. Yung asawa ng kaibigan natin, Liz, si Jane Kitong. Let's pray for her. Pray for the sick brethren, Darlene, Jairi, sa lahat. Let's pray for our church building project. Sa Friday, meron kaming meeting with the engineers and architect. So, may the good Lord give us favor sa pag-uusap. Pag naumpisahan ito, tuloy-tuloy na yan. Little by little, it can be done. Dakilang Diyos, salamat po sa gabing ito, Panginoon. Salamat sa inyong banal at makapangyarihan salita. Thank you, Lord, for the good example of King Solomon. Lord, help us to pray like the prayer of Solomon. Wisdom and knowledge. Lord, help us to be diligent in our study, in reading your word, in listening to your word. Of course, Lord, in obeying your word. Help us, Lord. Wala pong magiging karunungan kung walang kaalaman. Kaya Lord, salamat po. Bless niyo po ang aming mga personal na buhay, lalo sa devotion namin. Lord, once again, we pray for our brethren who are in the Middle East. Si Giselle sa Qatar, please Lord, protect her, kasama ang mga kababayang Pilipino doon. Ingatan niyo po sila doon, O Diyos. Mga kapatiran, mga anak, nasa Dubai, anak ni Sister Emily, Brother Ricky, Lord. Please, Lord, ingatan niyo rin po sila doon. Si Jane Kitong, Panginoon, we pray for her also. Meron na kaming isang kababayan, Lord, caregiver na Israel na nasawi. We pray for the comfort sa pamilya. And Lord, sa iyo kami umaasa, Lord. You are the greatest protector. You are the God who is still in control. Please, Panginoon, ingatan niyo po ang mga nasa ibang bansa. And we also pray, Lord, for our sick brethren. Please, Lord, give them strength. Darlene, Jairi, lahat, Panginoon, na may kapatiran, may karamdaman, Lord, please, give them strength physically. Salamat sa gabing ito. Salamat sa inyong banal na salita. Bless you po muli ang bawat isa. At bless you po ang aming offering sa gabing ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito po yung aming dalangin. Amen. Amen. Okay, let's give our offering. Amen. Thank you for watching. God bless you all. God bless. Nandito na lang. Bye-bye sa lahat.